Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Ice cream kayo dyan, bagong luto, mainit-init pa. Oras natin, 14 minutos, nakalipas sa alas 8 na ng gabi. Welcome sa Wanted, Sweetheart. Ikaw ba ay nalulungkot at mabagbabot mag-isa? Walang kasama, mag-isa sa kama. Wanted. Sweetheart. Pagod sa trabaho, buong maghapon, walang kausap, hindi alam saan tutungo ang buhay. Huwag ka na mag-alala, merong programa ginawa para sa'yo. Wanted sweetheart, wanted sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang planeta, ay pwede kang sumali. Nasa tamang edad, basta walang sabit, walang asawa, girlfriend o boyfriend, walang kalediwan, pwede sumali. Basta matino ang signal at syempre matino ang pag-iisip. Ano pa ang hinihintay mo? PM mo sa amin. Sa Vibrang ang inyong pangalan, edad at lokasyon. Huwag ka na mag-ala, merong programa ginawa para sa'yo. Wanted sweetheart, wanted sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood alas 7 hanggang alas 10 ang gabi, oras sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang planeta, ay pwede kang sumali. Nasa tamang edad, basta walang sabit, walang asawa, girlfriend o boyfriend, walang ka-LDR, pwede sumali. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang planeta, ay pwede kang sumali. Nasa tamang edad, basta walang sabit, walang asawa, girlfriend o boyfriend, walang ka-LDR, pwede sumali. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang planeta, ay pwede kang sumali. Nasa tamang edad, basta walang sabit, walang asawa, girlfriend o boyfriend, walang ka-LDR, pwedeng sumali. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Apian mo dyan. Alam mo, kumare, kapag nakita ko yung patatas na yan, naalala ko ang bayag ni mister ko. O bakit naman, mare? Ganyan ba kalaki ang bayag ni kumpare? Eh, hindi. Ganyan kalibag, kumari, ang bayag ni mister. Isang magandang gabi ng Martes, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin 18 minutes after 8 o'clock na huling araw sa buwan ng Hunyo 2026. Araw blessings, no? Kung saan hindi na po natin kayang balikan pa kahit anong mangyari, no? Hindi na po natin pwedeng balikan yung araw na ito.
Maulit lang, no? Pero ibang taon na po siya next year. Sana ho, nasa mabuti po tayong kalagayan. May matitinong pag-iisip, pangangatawan. Good news, no? Dahil ho, next month, no? 2 weeks mula ngayon, dadagdagan na daw ng 60 pesos ang sahod, no? Sa mga pumapasok sa pribado. Tulad halimbawa, no, sa mga factory workers. Ayan. So yung sahod nila dadagdagan ng 60 pesos next month. And then by January na naman daw 2027, dadagdagan ng 25 pesos. O paldo na paldo. So yung magiging sahod nasa 700, magkano po ba yung minimum wage ngayon? Magiging 700, no? Plus. Oh. Pwede na kayo mag-asawa kahit 20. Yun lang. Pero masamang balita, dadagdagan ang singil pa rin ng kuryente. Importante mailatag lang nila ng maayos, no, kung saan po ba talaga napupunta yung mga charges na dinadagdag ho doon sa ating mga bill, no. Kaya kahit dadagdagan yung sahod, yung mga expenses kasi, di ba, yung cost of living natin, no, dito sa Pilipinas ngayon, salamat naman at kahit papano yung bigas, no, bumaba na, no. May mabibili ka na ng 45 pesos nga lang pang Paris nga bigas Oo, yung medyo buhag-hag pero okay na rin. Yan po yung maganda at hindi magandang balita na aking nasagap ngayong araw. Yung EDSA kanina nga po pala, no, madaling araw pa lang, alas 3 pa lang ng umaga. Andun na yung mga realista. May tinututulan sila, no. Bahala na sila dyan. Okay, sige. Andyan ho present, no, nagkakapi habang nanonood po ngayon si Madam Jane Abueva Carter. Present palagi. Baka wala ka ng time kay mister mo dyan. Kung ayaw mo na kay mister mo, ibigay mo kay Marijira. Hindi, joke lang, ma'am, ha. Ate Kasiken, thank you sa 445 plus 10 mo. Ayan. Good evening, maraming salamat sa full support mo, no. Ang isang mayaman sa Hong Kong, no, na taga Pangasinan. Baka may magalit naman. Joke lang naman. Ang siya, happy birthday sa lahat po ng mga may birthday today. Umabot sa huling araw ng Hunyo. Happy birthday po sa inyo. Sana ho matapos itong araw na ito, itong buwan na ito na wala hong broken dyan. Sana ho yung buwan ng Hulyo, sana ho more blessings pa ho tayo, no, lahat kayo, no, i-bless tayong lahat at sana ho halos positive yung mangyayari sa atin, no, simula bukas Hulyo. PM na sa hotline sa Viber or Imo, isend nyo po dyan ang inyong pangalan, edad at saka lokasyon. Pangalan, edad, saka lokasyon dito po sa Viber. Ito po yung Viber, ito po yung Imo. Yan po yung ating official hotline. Yan lang po, dyan lang po kayo pwedeng mag-PM para magpa-line up. At kung gusto nyo naman pong bumati live, all you have to do, diretso tawag sa Viber natin, no? Sa line 2 para makita pong nawong ninyo.
Aaron Mendigarin, no? Mendigarin. Thank you, salamat. Oh, babae pala to. Akala ko lalaki si Aaron, no? Oh, nakalock profile kasi. O, tawag lang sa Viber, wag po kayo mahiya, no? Good vibes lang tayo. Oh, si Rio nag-chat, DJ, shout out sa karibal ko na si Capri Cesar. Sino itong Cesar na ito? Tika lang, tumatawag si Mayet, no? Ito yung girlfriend ni Rio, no? Tumatawag ko siya. Hi Mayet, how are you? Kamusta ang love life? Hi, Vinay. Opo, Evening. magandang gabi. Maganda po ba yung gabi mo? Hapon mo dyan ngayon, ma'am? Hello, DJ. May ika-clarify lang po ako, DJ. Okay Sige. lang ba? Hangda kami makinig kasi yung side ni Rio yung naririnig lang namin, gusto namin malaman yung totoo, no? Ano pong totoo para sa iyo? Oo nga po. Alam na rin po naman nila lahat na Nakipag-break ka o siya po ba nakipag-break ikaw? humingi po ako ng space, totoo po 'yon. Aha. And hindi ko na i-clarify kung ano yung dahilan about for my family regarding like that. And kinakubahan. Okay kami. Naging kami ulit. Naging kayo ulit ni? Oo. Kasi space lang naman yung nangyari sa amin eh. Hindi, tika lang. Ang sabi niya And ho kasi, after 1 week, naging kami ulit. And kailan ho kayo nagbalikan? every after 1 week nung nakipag-space ako sa kanya. Tapos. Naging kami ulit. Mm. Then hindi naman. Kasi humingi ako ng space, DJ. Ang hirap po sa kanya kasi konting lang, pinapost niya ng ganito, ng ganyan. Mahilig po siya ng ganun. Magpo-post, no? Oo. Naging okay kami, di ba? Mm. After week, okay kami. Same routine, tawag, chat, ganyan. After 2 days, nag-message siya sa akin na okay na, baby. Binabalayan na kita. Uy! Sa makatwid po, siya yung nakipaghiwalay sa akin. Nakipagbalikan ka na, nag-ayos na kayo, di ba? After 2 days, nakipag-break siya? Nakipaghiwalay? Siya po yung nakipaghiwalay sa akin. Kaya sabi ko, kaklaruhin ko po yun. Kasi sabi nung minababasa ako na pinakilig mo lang, kesyo ganyan. Nag-iiwan ka din. Hindi po yung totoo. Siya po yung nakipaghiwalay sa akin. Si Rio po talaga nakipaghiwalay. Yun nga po, no? Sinabi niya rin na siya talaga yung nakipaghiwalay. So, anong dahilan daw? Hindi ko rin alam. Parang yeah, of course, DJ, OFW ako. Hindi ako may opo. Sinabi. Alam naman natin na si Rio 24/7 hawak yung cellphone. Nagko-connecting ka. So, parang wala ka daw time, kaya ganun, pinapalaya ka na, no? Opo. Ngayon, kakakita ko lang po ng message dito ni Rio. Ang sabi niya, shout out daw sa karibal niya. Si Cesar. Si Cesar daw. Capri Cesar. Wala na akong pakialam sa kanila. Kasi si Bulatsapol naman, alam niyo naman kung paano ko siya pinagtanggol, pinaglaban ko siya. Hanggang sa manahimik na lang kami, di ba? Nahimik kami. Baka iba itong si Cesar na to, si Capri Cesar, baka may nililigawan ngayon si Rio na ibang babae, baka yun ang karibal niya, si Cesar. Hindi siya sa'yo? Hindi naniligaw si Cesar sa'yo? Siguro po, pero wala na akong kinalaman dun. Okay. Now, ano mensahe mo kay Rio? Huling Yun mensahe lang mo. yung gusto kong klaruhin na sana, tsaka may
sa kanya na wag na siya nagpo-post ng kung ano-ano. Kasi wala na akong kinalaman sa kanya. Kasi nga si manager, na friend yata sila ni manager. In-unfollow nga ni manager kasi panay daw post. Kahit may girlfriend tapos panay ihugot-hugot. Ayaw ni manager ng ganyan. Ano lang, problema, ganito, ng ganyan, emote sa ganito, emote sa ganyan. Di ba? Bakit kailangan magpo-post pa? Ikaw may girlfriend ka, doon ka mag-voice out, doon ka mag-open. No? Kalalaking tao po sa ganito, tapos alam mo yung kumukuha siya ng simpatya sa mga tao. Hindi lahat ng friend niya na nakakita ng post niya naawa sa kanya o gusto siyang alam mo yon, yung iba nga siguro tawang-tawa kung makita yung post niya. Kasi pinopost niya yung mga hindi dapat ipopost. Rio payong kapatid lang, no? Ito girlfriend mo si Mayet, nagsasabi sa iyo. Madalas nag-post ng ganun. Katulad niyan, humingi lang ako ng space. Okay naman kami. Aba, nag-post na broken heart ng kesyo ganyan, emote. Ano yun? Siyempre marami pa naman siyang followers, nasa 3 million mahigit. So marami makakakita ng mga post niya. So baka masama yung tingin sa iyo na nakakilala sa iyo na ikaw yung girlfriend. Baka iba sabihin ng ibang makakita ng post niya. Diba? Hindi niya iniisip yun. My God. Rio kasi. Alam mo, DJ, ang haba na po ng PC ko sa kanya. Alam ko naman yung pinasukan ko regarding sa relasyon. Alam ko yung ako handle ng ganyan. Ang haba ng PC ko. Isang buwan lang, no? Biglang, ewan ko ba? Sabi niya, sige na, Bibi, okay na. Binibitawan na kita. Ha? Tapos eto pa, may narinig ako kasi napanood ko yung pag-akit niya sa'yo kagabi. May nanliligaw daw sa akin. Wala po nanliligaw sa akin. Walang nanliligaw sa'yo? Ano? Sana, wag na siyang mandamay kung sino man yung iniisip niya na nanliligaw sa akin. Kasi kawawa naman yung taong madadamay. Yun na nga po. At saka sabi niya, binibitawan ka na. Bakit kailangan pa magsabi na isa-shoutout pa itong karibal daw niya? Ganito, ganyan, no? Binibitawan ka na nga eh. Siya na po bumitaw eh. Tapos, hindi naman siya naka-block sa akin hanggang sa TikTok ko. Sa ngayon kasi na ako more on TikTok na ako. Kasi mayroon akong community doon about sa mga charity. Nandun siya. Doon sa may community namin, shoutout niya na shoutout yung ex ko, ganyan. Ano naman kinalaman ng mga tao sa kanya? Hindi pa rin makamove on. Nakakaano lang, DJ. Ano na lang po yung may masasabi mo kay Rio ngayon? Ano pong huling mensahe mo? Basta yun lang, kinaklarify ko lang po. Hindi po ako yung nang iwan, hindi po ako yung bumitaw. Siya po yung nang bumitaw. Okay. Ayan. Tapos sana nawala message ka na. na rin ako sana Rio, tigilan mo na yung kapo. Tigilan yung Tigilan mo na yung kapo post na wala namang ano-ano. Yung kaka-post niya po, tigilan niya na lang. Kasi yung kanyang tao, puro ma-emote. Oo. Di ba? Kasi marami nga nakakakita, marami siyang followers eh. Yan na ako. Sige. Maye, thank you. Salamat. Ayun. Nanonood po siya ngayon. Okay, DJ, salamat po sa time. That was Mayet Gregorio, no? Ang ex-girlfriend, no, ni Mr. Rio. Andrew Rio, no? Ikaw naman palang bumitaw, Rio, no? Tapos hugot-hugot ka dyan. Wala nga naman na nililigaw sa kanya. At anong paki mo kung may nanliligaw sa kanya? Kasi ikaw na nga po yung nakipaghiwalay, di ba? Hindi ka naman makamove on pala tapos nakipaghiwalay ka. Sabihin mo wala siyang time sa'yo. Anong gusto mo, mag-girlfriend ka tapos
oras-oras, tawagan ka, i-chat ka. Magkaiba kayo ng oras, nasa ibang bansa o siya, tapos ikaw walang trabaho, siya may trabaho. So ano expect mo? Priority ka? Sabi ko nga ho sa'yo, kung yan ang gusto mo, maghanap ka na lang ng aasawahin, hindi girlfriend. Asawahin mo na araw-araw kayo nagsasama. Araw-araw kayo nagkikita. Huwag ka mag-girlfriend na malayo kayo sa isa't isa kasi pangilang girlfriend mo na ho yan si Mayet, oh. Umubra ba? Hindi. Kasi puro naman ho ka-LDR mo lang, no? Kaya po nga ang sabi ko sa'yo, dyan ka na maghanap sa inyo sa Cavite. No? Maganda ho yan, no? Anytime pwede mo siyang puntahan, nagkikita po kayo. O kasi tulad po nito, no? Nakipaghiwalay nga po siya kay Miss Mayet. Pero sabi nyo, DJ pa shoutout sa karibal ko na si Capri Cesar. Oh. Sino naman itong Cesar na Capri na to? Kanino mo siya karibal? Ayun, tingnan nyo nga po message niya. Oh. Shout out sa karibal ko na si Capri Cesar, sabi niya. Oh. Mas lamang ka pa rin kay Capri. Capri ho yan, ikaw gwapo kay. Oh, mas lamang ka pa rin, huwag ka mag-alala. Oras natin 36 minutos, nakalipas sa alas 8 na ng gabi. Hello kay RB Dong Bautista. Nakatutok din po ngayong gabi ng Martes. PM lang mo ha sa atong hotline ha, mga igsuon nato diha. Kapaminaw, subong nga gabi eh. No? I-send nyo lang po ang inyong pangalan, edad, tsaka lugar. Dito po sa Viber or sa Imo, no? Open-minded lang po dapat ha, bawal po ang pikon para ma-enjoy nyo din naman yung moment na sumali po kayo dito sa programa natin. Ang importante, wala ko kayong inaapakan, ha? Maaapakan. Wala po kayong asawa, wala po kayong boyfriend, girlfriend o kalibin. Alas 8:38 sa linya, may guest tayo, may caller, si Miss Silex, lalaki pala to, no? Calixto, wala siya. Ako di ay si Ann Alico, taga Escalantes City.
Negros Occidental. Oh. Amaw ni akong number. Aba. No need na kayo mag-send ng number ninyo kasi nakikita naman ako namin account ninyo. Yun na po yung account ninyo yung ila-line up ni manager kapag meron po kayong makamatch. Na? Ano na naman to? Teka lang. Si Danny Tulibas na naman nag-message. Ano to? Teka lang. Hindi na yata tumino si Anita. Napakasinungaling. Nagtanong ako sa account niya. Matagal na ba ginawa at sabi niya sa akin ngayon lang daw. Teka lang. Ano to? Sabi ko bakit may isa ka ng friend si Jinelle ang pangalan. Sabi niya ngayon lang yan nag-add. At sabi ko meron bang ganun ngayon lang ginawa account bakit alam niya agad. Hindi niya raw kilala. Hindi niya alam digichat ko yung Jinelle chatmate daw sila. Nag-like sa tanong ko. Lagi na lang niya ako niluluko digigel. Nung nagsama kami, may kachat siya na Amerikano. Hirap talaga ikaw lang magmamahal. Arag ko eh. Ayaw ko na muna manood sa'yo DJ para hindi ko na siya makita. Ano problem? Kagabi na-block na po namin, no? Na-ban na po namin si Anita. So siguro sir, Danny Tulibas, i-ban ka na rin namin. Para manahimik na kayong dalawa dyan. Kasi itong programa natin, dahilan kung bakit ito kayo nagkakilalang dalawa, nagkakilala, nagsama, naghiwalay, nagsama ulit, naghiwalay ulit. Tapos nagbalikan, tapos ngayon maghiwalay na naman kayo. Ibaban ka na rin namin sir ha. Sige, pahinga muna kayo mga after 3 years, i-unban namin kayo. Wala akong pinapanigan sa inyong dalawa ni Anita ha. Wala akong, kung tutusin nga, wala akong pinapaniwalaan sa inyong dalawa eh. May caller sa linya, si Divina Diperio, no? Open nyo lang po yung camera, Ma'am Divina. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ma'am Divina. Yahoo. Divina, ma'am, paki-open po ng camera. Hello. Ayos na Vera. Send nyo lang po pangalan ninyo, edad, saka lugar, no? Diyan sa hotline natin sa Viberman or sa Imo para mahanapan po namin kayo ng inyong makakamatch. May caller, magandang gabi, pangalan? Ano pong pangalan? Dalawa po kasi kayo eh. Sino po yung nagpapaline up? Sino po ang tumawag? Ako po, DJ. Ikaw. Ano po pangalan mo? Yes po. Lovely Mine. Lumayo po kayo kunti sa camera, ma'am, para kumasya po kayo sa screen. Sige pa, palayo. Palayo. Yun nga eh, kasi bibig mo, puro bibig mo yung screen natin eh. Ano pong pangalan ninyo? Lovely Mine, DJ. Lovely Mine. Lovey Mine? Chick, Lo. Globy Mine? Lovely Mine.
Basta yun na yun. Glo na lang tawag ko po sa inyo para shortcut. Ma'am Glo, saan po kayo ngayon? Nasa Kuwait po, DJ. Nasa Kuwait. So, oras hapon dyan, alas 4. 3:44. Mag alas 4, no? Sige. Nagpapa-line up po kayo? I try. Bakit wala kayong asawa? Wala po. Dati po may asawa kayo, ngayon wala na. Kalibin po. Kalibin. So, meaning hindi kasal, no? Ilan po anak ninyo? Sa kanya, ma'am? Dalawang girl. 2 girl. Malalaki na. 12 and 8 years old. So, ilang years ka na pong hiwalay sa tatay ng mga anak mo? 7 years? Ilang taon ka na po ba dyan sa Kuwait? Sorry, DJ, hindi ko narinig. Ilang taon ka na po dyan nag-abroad? Ako 1 year pa lang, pero galing ako ng Saudi at saka Dubai. Aha. Mula ho nang nag-abroad ka, naghiwalay na kayo? Yes, DJ. Sa anong dahilan? Bumalik sa asawa niya. Ewan ko, ambot sa langaw. My God. Ay, may asawa pala yon. Akala ko po binata, hindi naman pala. Akala mo binata pero hindi pala. Saan mo ba siya nakilala? Nakilala ko sa kwan kasi may kwan siya, may pasugalan siya, peryahan. Tapos masyala ko doon, tapos nakita niya ako. Ay. Ay, may peryahan siya yung yung mga bingo, ganon. Yes, po. Tapos pumunta ka sa peryahan, nakilala ka niya. Anong una niyang sinabi? Anong approach niya sa'yo? Inutusan niya yung kwan, yung isang tauhan niya, kunin yung number ko. Ako naman, syempre, pogi siya, di binigay ko yung number ko. Wow. Number ko. Tapos. Tapos, text, ganun. Tapos nagsama ho kayo? Hindi mo na inimbestigahan kung may asawa pala yun, wala? Ikaw, bisihan ko naman, kaya lang magaling siya magtago, kaya ayun. Siguro, kinunsaban niya na ho yung mga tauhan niya. Kaya magtanong to si Glo, ha? Sabihin niyo, wala ko asawa, ganon. So, maabot ng 2 anak ninyo bago mo nalamang may asawa? Yung first pa lang, tapos, sabi ko, andito na kaya tinugod ko siya, tapos yung kwan, iniwan niya na kami, but it's okay na iniwan niya ako kasi So, nag-live-in? Ako akong tumayo sa sarili kong paa. Oo. 2 po anak ninyo, nag-live-in kayo. Siyempre, nung nagkaanak ka na ng una, ng isa pala, no? Nalaman mo na, dahil nalaman mong may asawa, hindi ka nakipag-iwalay, tinanggap mo. Saan po ba yung babae? Saan po yung asawa niya? Nasa malayo din po, DJ. Yun lang. Saan po kayo nagkita? Sa probinsya po namin. Taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Taga Cagayan Valley. Cagayan Valley. So wala pala yung asawa niya, malayo din. Po din. Namit. Ewan ko, ambot sa langaw. So ikaw na rin po bumitaw, no? Ikaw na lumayo. So yes po, kasi para sa mga anak ko din, kaya po lumayo. Hindi na ako kasi humingi ng sustento sa kanya. Sayang, malaki kita pa na sana sa bingo. Naman, kaya lang kaya ko naman. Kaya mo eh. Siyempre, nag-abroad ka para sa 2 mong anak. Sino po yung mga kasama ng mga anak niyo po ngayon? Andun sa Lola niyo. Sa may, doon sa Cagayan Valley? Yes, video. Okay. So, matagal-tagal na rin po kayong hiwalay. Wala po kayong naging boyfriend? Wala po, DJ. Naliligaw, meron. Hindi pumasa? Parang ayaw ko muna. Haya mo muna. So, ano hanap mo dito sa programa natin? I-try ko. Try mo na. Pwede na. Kung pwede na. Okay. Sige.
Oh, hahanap tayo, no? Kailan pa ho kayo magpo-for-good o uwi ng Pilipinas? Ay, hindi pa dito kasi need pa. Ah, gaypon pa, no? Nagpapayaman pa. Hindi naman sa magpapayaman. May Oo. Hindi ko naman masyadong mama yung sakto lang. Oo. Sige, hahanap tayo. Saan po ang gusto mo? Taga Cagayan Valley din o nasa abroad? Kahit saan, DJ. Sige, no? Basta okay siya. Oo. Anong okay para sa'yo? Yung mabait, hindi sinungaling. Ah, okay. Tapos may trabaho. Yung hindi kasal. Hindi kasal. Sige, no? Hahanap tayo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Makakahanap din tayo niyan. Ha? Thank you. Sige, bye. Mga sir, hindi daw kasal ang hanap niya. Hindi sinungaling. Gwapo kasi kaya binigay kaagad yung number. Yan talaga advantage kapag gwapo, no? Ibigay kaagad yung number. Teka lang ha, may problema po yung hotline natin, yung Viber, no? Baka ho nagchat-chat po kayo dyan, nagpapaline up po kayo, no? Naglo-loading pa. Magmerienda po muna tayo. Prutas na lang merienda ko ngayon eh. May ano ko dito, may maliit akong baong watermelon. Yan o. Watermelon. Hindi water lemon na. PM lang kayo sa hotline. Hindi ko na itanong kung ilang taon po yon si girl kanina, no? Oh, ano nga pong pangalan nun? Nakalimutan ko tuloy. Hindi ko na itanong. Pasensya na. Hello, magandang gabi. Anong pong pangalan? Sir, si Ed. Saan po kayo ngayon, sir? Open nyo po yung camera. Kasi ako nakikita mo, ikaw hindi ka namin nakikita. Sa Batangas, sir. Nasa Batangas. Sumali ka na po dati. Pangilang sali mo na ho sana to? Tatlo ata, sir. Oh, imposible naman na gwapo ka. Hindi mo sila nagustuhan? O nano? Yung mga nakausap mo? Ay, nawawala, sir. Hindi na ako pinapansin. Kasi daw ba, lasing ka daw eh. Hindi naman, sir. Lasing na lasing. Nakainom lang. Napatiming lang na nasa handaan. Oo. Kaya, Oo, kasi pangit din naman kung tanggihan mo yung tagay, no? Sabihin ang KG to. marami sila nakainom eh. Oo. Napatiming ka. Ang timing talaga ang pagkakataon. Ngayon, hindi ka nakainom. Hindi, sir. Timing, no? Ilang taon ka na nga ho, sir? Ilang taon ka? 46 noong 23. Noong 23. June 23. 46 ka na? Never ka pa ho ikinasal, no? Hindi pa, sir. Timing, no? May nagpa-line up kanina. Gusto niya, hindi kasal. Ano nga po trabaho nyo ngayon, sir?
Magsasaka lang Ayun, no? Saan po kayo sa Batangas? sa may San Jose. San Jose, Batangas. Okay, sige. Wala po kayong anak, no? Wala sir, bubuhay ko na ilaw. Wala sir. Sige. Mamaya ho, pag mayroon po, ma-share ha, kung ma-match kayo ni manager doon kanina kay Miss, ang pangalan nun, ang tumawag. No? Tatawagan kita ulit, ha? Sir. Okay. Kung pwede natin sila ma-match manager, ay nasa line 1 pala yun, no? Si girl nasa line 1. Line 2 ito si boy. Timing sana, hindi siya lasing. Oras natin 5 minuto bago sumapit ang alas 8, alas 9 na ng gabi, no? Ito po, no, si Chris Pulo at saka si Rosie, tawagan po natin sa Viber. Ayong gabi, Daricel Mariporas. Thank you, Gid. Advance happy birthday. Ma'am Rosie, open nyo na po yung camera, ma'am. Huwag nyo igalaw ang kamay, sir, ha, para di pumalikot ang cellphone. Ayan. Pakisagad ho ng ulo sa screen, Ma'am Rosie. Brum, brum. Ma'am Rosie? Okay na? Naka-bluetooth po kayo, ma'am? Hindi. Okay, saan nga po kayo ngayon, Ma'am Rosie? Legazpi. Okay, sir, siguro yung maingay, no? Baka may TV. Usap po kayong dalawa, timer. Pasok. Wanted, sweetheart. Hello po. Hello. Bakit wala? Hindi ko nakikita. Hello. Good evening. Good evening po. Ilang taong ka na? Ano po, 5 to? Saan ka sa Pilipinas? Saan ka dito sa Pilipinas? Ano ka po sa Muntinlupa? Anong trabaho mo? Ano, construction po. Instruction. Ano, regular? Ano bang pangalan mo? June. Nice to meet you, John. June. Akala ko Chris Pulo. Chris Pulo nakalagay dito eh. Huwag niyo ho ihawakan ng cellphone, sir, kung hindi kayang hindi galaw, no? Ilapag niyo na lang Okay kung po, okay. ano. Okay lang po. Ayun. Ito, saan po kayo? Legazpi. Bicol. Bicol pala. Ilang taon po kayo? 49. Ilang anak? 4. 4. Yung panganay, ilang taon na? Nagta-30. Bunso ko, 22 years old. Ikaw, ilang anak mo? Ilang anak ng asawa mo? Ay, tama. Mas magandang tanong yun. Ang dalawa po, dalawa. Dalawa. Ilang dad? Ano na, isa lang. Hindi naman ako ganun eh. Edad daw ng anak mo. Ay! Sorry. Ay! Ano pala, 33. Yung panganay. Bunso ko, 14 years old.
Kasal ka ba? O, kasal na po ako. Kasal ka? Ano, hiwalay ka lang? Opo. Hiwalay? Widow po. Maparehas pala tayo. Hmm. Widow rin ako. Kapag matagal ka nag-widow. Hindi pa. Kamamatay lang. Pero matagal na kaming hiwalay. Sir, ilapag nyo na lang po yung cellphone, nawawala kayo. Wala kayong signal. No, ulo lang ang ano niya. Okay po. Ilapag nyo po, ilapag. Wag hawakan. Kasi ganun pa rin maggalaw po yan mamaya. Nawala po kayo eh. Wala po. Ilang years na po kayong Pag na lang, ha? Ilang years na po kayong hiwalay, ma'am? 22 years? 22 years. Tapos kailan ho siya namatay? March 15. March 15. Ang labo pa rin ni sir. Sige ma'am, tanong pa ako kayo ma'am. Tanong po. Sino kasama mo dyan sa bahay mo? Ayun, dalawang anak ko po. Ang dalawang anak ko. Ulit. Yung bunso niyo po sir, ilang taon po yung bunso ngayon? 14 po. 14. Malayong agwat. Payag ba sila na mag-asawa ka ulit? Ha? Ano po? Payag ba sila na mag-asawa ka ulit? Ayun ako pin sa akin yung bunso eh. Kung sabi niya sa akin, kung malungkot ka sa buhay mo, di papayag naman daw siya mag-asawa ko. Kaya sumali ako dito sa programa ni Pangilang sali? DJ. Pangilang sali mo na ho ito sir? Pangalawa po. Oh, yung una. Wala nangyari sa una. Siya namang umayaw po, di ba? Alam mo naman yun eh. Nakalimutan ko eh. Umayaw siya sa'yo kasi ayaw niya sa'yo. Sensing ayaw sa akin. Kasi bago. Kaya ganun ang nangyayari. Ma'am, saan ka ngayon? Sa Bicol ka o sa Manila? Bicol, Legazpi. Ay, Legazpi. Dating OFW ako. Tapos ngayon? Kauwi ko lang nung February. Bago pa lang, no? Kailan ho siya namatay ma'am? Yung ex mo ma'am, kailan namatay? Sino ako? Yung ex niyo po, kailan ho na siya namatay? March 15. March? March 15. Oo nga po pala, no, nakausap na pala kita nung nakaraang linggo. Namatay ho si mister mo nung umuwi ka. Oo, nandito na ako nung namatay siya. Pero hindi na naman kami kasama. Nawala na ka na sir. Okay na po yung pwesto mo kanina eh. Bubong na nakita. Muna. Nilipot ang camera niya. Naghiwalay po kayo noon ma'am ni mister mo dahil nag-abroad ka? Hindi. Hiwatay na kami yung nag-abroad ako. Tagal no? 20 years mahigit? Yun naman dapat. Kahit na matagal. Basta para sa mga anak. Yung Ano sir, tatawag na tayo sa emergency sir. Hindi niya tayo naririnig eh. May tumawag sa kanya siguro. Oo. May tumawag sa kanya kaya hindi niya na tayo maririnig. Hindi na signal eh.
Malikot ang ano niya, malikot ang camera niya. Hindi na yung signal. Ayun. Ulo na lang nakikita. Hindi pa tayo narinig niyan. Narinig ko na po. Narinig mo na? Oh, sige, ilapag ulit, sir. Paglapag ko na nasakal yung speaker. Ay, nasakal. Hindi, hinaan mo Opo. lang. Hinaan mo lang speaker. Kaya naangat ko na nga para para magkawala ng gan eh. O, sige. Steady lang ho ang kamay, sir. Okay. O, tanong pa ho kayo kay madam. Ma'am. Ma'am, ba't pasali kasi itong programa ito? Ano bang pakay? Siyempre, naghahanap dahil widow na. Naghahanap ng mga kasama sa buhay. Siyempre, siguro, alam mo naman siguro kasi itong programa na to, siyempre, di pa direktahan, di ba, kaibigan mo na. Asawa hanap ni mami. Apo, di ba asawa ka, Kat? Oo, ah. Sila Ay, sa akin. tingin. Ha? Sa akin, pwede naman sa akin rektahan eh. Pero sa bahay, tinatanong ko kung pwede, kaibigan mo na kung rektahan. Kasi sa akin, lalaki naman ako. Kaibigan mo na. Yan ang gusto ko, mas magandang dama natin sa magandang usapan. Hindi mo na lang kasi ang nakikita ko, kalbo pa. Kalbo. Wala daw kalbo kasi lang ako, bagong gupit na ako. Ano yun to? Armikat to, ma'am. Armikat kaya kalbo talaga. Ayun armikat talaga yan. Yan ang Hati na lang yung yung labi paborito mo. kong gupit. Ha? Yan ang paborito kong gupit. Wala na si mama na stuck up eh. Ano? Track ka sa noo ko eh. Kasi talang dagasin ako. Yung nakikita ko yung labi mo at saka yung ulo mo. Malikot pa. Ayan. Ano bang height mo? 5'6" and a half. Ba't kailangan ba sa height yun? Siguro may pinipili ka sa height Wala naman. Tanong lang. Tanong lang. Kasi, yung matik na yun, kung tanong ka sa height, yung siyempre, ayaw mo ng pandak. Okay lang sa akin kahit pandak, basta may trabaho, mabait. Ayaw mo yung matungkad. Ikaw mo pangit pa yung ugali. Importante, ma'am, hindi sa liit niyan. Kailangan, ugali. Narinig Ugali mo ang ba ako? Narinig mo ba ako yung sinabi ko? Oo, narinig. Importante sa tao, hindi yung height. O paano namang height na, matangkad ng height. Masama Narinig mo mo ba ugali. ako kung anong sinabi ko? Di ko medyo na yan Di ko na... Mag-focus ka lang kasi. Sabi ko, hindi importante yung height. Basta may trabaho at mabait. Okay na. Paano nga wala akong trabaho ngayon? Ano? Joke lang. Hindi naman. Hindi mabuli walang trabaho. Meron talagang trabaho kahit Basta paano. gusto ko yung may trabaho, ayaw ko yung ako ang magbuhay pa sa lalaki. Wala, di ka ugali naman na ang babae mag-boy sa akin. Important, ang priority, yung lalaki mag-boy sa isang babae. Yun ang tama. Tama naman talaga. Hindi mo. Walang karapatan ng babae mag-boy sa isang lalaki. Pwede naman, magtulungan. Pwede. Kasi
sabihin, nasa pag-usap lang yun. Ang ganun lang yun. Isumali ka Ang bagay na. talaga. Yung nakausap mo, anong nangyari? Wala, siya sabihin, siya nag-ano sa akin eh. Siya umayaw sa akin eh. Bakit? Sa mukha ko raw, wala doon tiwala eh. Wala. Bakit naman? Sabi ko sa kanya, unang meet pa lang tayo, nasa para tayo sa live pa lang tayo, pinagduduhan mo ako. Ako tumagal ba ako sa isang company na gano'n kung masama ako? Wala, hindi ko na masabi. Ikaw mapagduda ka eh. Kaya hindi ko masabi talaga sa kanya eh. Kasi ayaw ko naman ng gano'n. Na masasaktan siya eh. Sabi ko sa kanya, pagdudaan mo ko, patunayan mo talaga kung masama ako. Puntahan mo sa company kung talagang masama kong tao. Kasi kung masama tao, di ko tumagal sa isang company. Meron talagang ibang tao na tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Meron nga, pero ano na nga tayo man, pero pangit naman yung sinabi sa akin. Pangit naman yung mapanghusga siya sa tao. Hayaan mo na, nakalipas na naman yun. Pero di sa sabihin, hindi ko naman siya ginantihan eh. Okay, tama yung ginawa mo. Hayaan mo na kung hinusgahan yung pagmumukha mo. Oo. Sabi ko, patay tayo dito. Hindi ko naman masabi talaga eh. Kung sabihin ko na sana kasi gawain mo yata, no? Kaya mapagduda ka sa upuan. Yun lang. Yung dapat sabihin ko sana sa kanya, pero hindi ko na talagang sinasabi. Kaya alam ko masasaktan siya eh. Pero masakit naman sa akin, pero dito talaga siya, ginantihan ng ganun. Kahit manonood siya, siguro nanonood siya ngayon, o ano. Ano mensahe Kung ito naman sinasabi ko. Ano mensahe mo, sir, sa kanya? Ha? Ano po mensahe mo? Nasabi ko sa kanya, sino yun? Si Beth. Beth, nung unang meet tayo, kung di mo nagustuhan, sana huwag mo kong papusgahan. Kasi di mo alam kung anong pagkatao ko. Pero di na ako nagsasabi sa'yo ng para sa'yo kasi ayaw ko naman ng ganun. Kung saan ka masaya, doon ka na lang. Nasaktan ka Ayaw sa kanya. Ayaw sa kanya kasi unang meet pa lang, di na ako kabisado ng tao. Ba't hinusgahan niya ako? Nagkita na kayo ng personal? Ha? Nagkita na kayo ng personal? Hindi po. Hindi ako napangita kasi siya umayaw sa akin. Dito lang sa live. Sige, okay na. Di ba ulit ang pag-usapan yun? Pag-usapan na yun, tayo na lang pag-usapan. Siyempre, tayo na ngayon nag-usap. Di, siyempre, ang pag-usapan natin, yung ngayon. Hindi ka pa. Anong gusto mo pang malaman? Di ba, pag ano bang hanap po talaga ito sa pag nanganap ka ng ng mapangasawa? Ano? Kung maligaw ako sa'yo, may puwang bago sa damdamin. Hindi ko masasagot yan. Siyempre, yung paunti-unting muna. Isip muna. Yung ganun talaga. Hindi naman pwedeng Malay mo, sa pag-usap natin to, o kung yung correct yung natin, yung pananaw, malay mo. Siguro, ano bang pananaw sa buhay? Yung isipin, yung halimbawa, kung Basta importante, tanggap yung buong pamilya ko, yung mga anak ko.
Mm. Siyempre sa akin, wala problema yun. Basta, pag minahal kita, lahat ng pamilya mo, mahal ko rin yun. Kasi, di mo pwedeng di mo mahalin yun. Kasi, minahal kita. Ang hinahanap ko yung may trabaho, regular na trabaho. Regular si sir. Ganun. Hmm. Hindi na ako kayo babalik ng abroad, ma'am. Mag-asawa ka na po ba talaga? Hindi na. Hindi na. Dito na lang. Timing. Aanin ko pa yung pag-abroad. Oo, kasi wala naman na po kayong wala ka nang pinapaaral, no? Solo flight ka na lang ngayon. Meron pa yung yung dalaga ko, yung pangatlo. Oo. Pwede. Baka ito siguro oras na. Oras na sa amin. Oras na. Siyempre, pas pa rin ba tayo walang ano eh. Nasa pag-uusap lang yan eh. Pag-uusap, madali lang yan. Mayroon namang, yung iba niya, pwede patagalin. Pero pagdating sa personalan eh, pwede mo madaliin eh. Ganun lang yan. Sa iba yun. Ma'am, totoo lang, talaga magsisi sa akin. Maniwala sa akin. Kaya mong sabihin, maniwala sa'yo. O kahit makita tayo lang beses, pakita ko sa'yo kung ano akong tao. Kaya mong pumunta ng Bicol. Ano ma'am? Kaya mong pumunta ng Bicol. Malabo, hindi ko maintindihan gano'n eh. Pupuntahan mo daw siya sa Bicol, sir. Kaya mo daw siya puntahan. Sir, madali lang yan. Madali lang puntahan yan. Dito lang sa Manila eh. Madali lang. Kung talagang, kung tutusin talaga, may isang bagay yan eh. Kung talagang mahal mo isang babae, katlong layo yan, pupuntahan mo talaga yan. Kasi, mahal mo eh. Mahal mo na ba si madam? Wala, di ba ako sinagot sir, kaya sabi sa akin eh, idaan muna sa kaibigan muna bago. Pero kung sagutin niya ako ngayon, kahit nasa live eh, magpaplano na ako kung kailan ako pupunta ron. Ganon, sarap na siguro. Oo. Ganun ako, mas maganda marami nakakarinig sa live. Malapit lang. Ma'am, saan ka sa Surugol? Sa ano ma'am? Sa Bicol? Aligaspi. Legazpi. Mula Manila to Bicol, ilang hours? Kung aeroplano, 45 minutes. Pero kung bus, 12 hours. Mag-pass na ako ma'am kasi wala akong pera eh. Gusto mo nga nang mag-asawa tapos wala kang pera? At least makarating. Ma'am, kahit anong tagal niya, at least makarating. Oh. Wala naman sa at least, nakarating sa harapan mo. Hindi yung puro pangako na lang, oh. Wala man na. Ang sabi ni madam, ang sabi ni madam, mag-asawa ka daw, wala kang pera. Ay. Kasi yan, di ba yun ang sabi niya? Ito, kasama na yun. Tanong ka pa. Ikaw muna magtanong sa akin, ma'am. Parang naubusan ako ng kwento eh. Bakit kinaubusan? Hindi nakapaghanda. Parang na ko nung dito na, parang na, siguro nanibago ako. Parang,
pangalawang sali ako ngayon. Parang, ano eh. Tawag na, may bago ako eh. Tawad sa... Ba't ang likot mo? Yeah, manhid yung pao sa kaupo eh. Unang naman sa'yo. Ha? Ano daw na mamanhid sa'yo, sir? Namumulikat siguro, ganun. Umulikat nga sa kaupo. Ilang minutes pa lang, ikat ka na sa kaupo. Yun, no? Gusto kasi ni Madam, 3 oras, sir. Paano yan? Wala pang 30 minutes na ano ka na? Namulikat ka na. Matagal pa namang walang asawa to si Madam. Ilang years na ma'am? Walang asawa. Ilang years mo na wala asawa, ma'am? Alin? Ikaw? Ilang years na walang asawa? Hiwalay ako ng 22 years, 20 years. Oh, 22. Sa 22 years, wala ka pang naging ano? Wala. Naging suta? Nagabuli ko ng unang abroad ko, Singapore, 6 years. Tapos, 12 years sa Hong Kong. Last kong abroad, sa Kuwait. O sige, sa 22, wala kang wala ka man ang eksklusibo, no? Wala. Trabaho. Kayod lang. Trabaho. Sa mga anak ko. Talagang, seryoso talaga, no? Siyempre, ngayon na wala na. Free na. Hindi free na rin ako maghanap. Tagal na pala yung walang asawa, no? Bakit ulit mo lang nakikita ko? Kaya ihanda mo sarili mo, sir. First bite ninyong dalawa, 3 oras talaga yan. First bite talaga. Talagang, tawag sa manok, kaya basahan eh. Basahan eh. Ano? Kapag sa manok pa kapag Nagkasabong ka ba? matagal ang laban, basahan? Nagkasabong ka ba? Hindi ako nagsasabong. Ano ko lang yon. Tawag na experience ko lang kasi mga kumpare ko, mga sabongero, ayun lang. Nakuha ko lang yon. Mga kumpare mo lang. Hindi ikaw, sir, ha? Kasi kami, hindi namin alam yung basahan na yan, eh. Take sabihin, yung basahan, yung iba, halimbawa, kung magsabong, habang tumatagal yung laban ng manok, sabihin, pang patibayan, kung sino matibay, yung makakarami, yun ibig sabihin. Bakit basahan? Binabasa, ganon? Isipin yung tawag dito eh. Pang matagal, basaan ganun tawag. Pang matagalan. Kung sino matibay, yun manalo. Siyempre, Yan ibig sabihin. yung matibay, yun ang mananalo. Oo, siyempre, kung sino matibay, yun manalo. Yun ibig sabihin. Di mukhang si Madam yung matibay. Ikaw, 30 minutes pa lang, namumulikat na. Namumulikat na. Tingnan mo. Nakit ka ng camera niya. Di, kasi sorry mama, kasi ginagalaw ko eh. Aminong mo talagang ginagalaw ko talaga. Kaya, malikot. Parang, masukit ito mga, sir, sa una kung nakausap mas maganda to Mas maganda yan. Oo. Baka ito na sigurong,
Hindi, good luck sa inyong dalawa, ha? Huwag mo na patagalin. Kung gusto ni Madam, puntahan mo siya bukas sa Bicol. Puntahan mo na. Punta mo ko bukas sa Bicol. Oo. Di, ano, schedule ko yan, schedule. Wow. O, sige. O, kasi masasabi lang ho ni Madam na seryoso ka kung mapuntahan mo siya, di ba? Oo. Oo. Ano po pinagkakabalahan mo ngayon, ma? May tindahan po kayo? Wala? Ano po trabaho mo dyan? Wala, dito lang. Relax pa rin. Wow. Daming ipon, no? Oh. Ay, may pensyon naman pala sa mister mo, no? Oo. Yun pala. So, hindi pwede pala kayo magpakasal nito kasi siyempre mawawala ho yung pensyon mo. Wala nga daw siyang pera. Ayun lang. Ay, di wala nang kasal eh. Mahirap naman po yan mapabungga kayo ng kasal ninyo. Marami kayong handa. Pag mag-asawa na kayo, tuyo na lang ang ulam. Oo. Kaya dapat talaga ipaghandaan yung pag-asawa, hindi yung kasal, no? Oh, good luck na lang sa inyong dalawa. Ay, tuloy-tuloy ang usapan. Thank you. Sige. Bye. Thank you. Oras natin na 25 minutos nakalipas sa alas 9. Ay, parang iba yung bed music, wow. Iba yung napindot, wow. Pwede man ah. Slow mo lang natin para iwas copyright. Ayun, no? Sa tingin nyo, ano ang importante, no? Kasal o magandang pagsasama? Maganda nga yung pagpakasal, no? Minsan bongga pa. Ilang baboy yung kinakatay, no? May litson. No? After ng kasal, medyo okay pa, no? Oh. Malipasan siguro ng 1 taon, nabuntis yung babae. Dagdag problema, obligasyon, no? May bata. Siyempre, kung hindi sapat ang pera, tuyo-tuyo na lang. So, ayon sa pag-aaral, ang dapat pagtuunan ng pansin sa pag-aasawa, no, yung pagsasama, hindi yung kasal. Pwede naman po kayo magpakasal na ano lang na kasalang bayan, no, yung libre ni mayor. Huwag na magpabungga-bungga. Importante, yung pagsasama ninyo, yun ang bungga. Hindi kayo nawawala ng bigas sa talagbasan. Diba, Madam Esther Corpus? Oh. Kasi nga, tulad nga kay Mami Esther Corpus, sabi niya nung maaga pa daw sila magkasama, sabay kakain, hintayin para kumain. Pero nung tumagal na daw sila magsama ng mister niya, bahala ka dyan, kumain ka kung gusto mo, hindi ko naman dala ang kaldero. O nga naman, no? Tama nga naman, di ko naman dala kaldero, di ka makakain na wala ako. Alas 9:27 na oras sa Pilipinas. At kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Wanted Sweetheart Live. Magtaka kayo, no? Yung pages po natin, no, may mga problema po yan. Imbis na magdagdag yung ating mga followers, bawas. Kasi hindi na siya recommended. No, may mga problema, patong-patong yung violation ko. Disabled na siya, no? Kumbaga, pilay na, bulag, bingi pa, no? Pero at least, buhay, no? Importante buhay. Naunawaan nyo po ibig ko sabihin. Importante dito pa rin ho tayo. Tuloy-tuloy pa rin, no? Sa awa po ng ating mga supporters, no? Mga nagsisend ng support nila. TrueStar, dagang salamat sa inyo. Pwede po ninyo i-follow yung ating page na bago, ang OFW Emotion. Hanapin nyo na lang po, no? OFW Emotion. OFW
Sa line 1, makakasama po natin si Miss Amy at saka si Alan. Wanted sweetheart. Wanted sweetheart. Wala ho si Amy manager. Madam Amy. Amy. Wala ho siya manager. Pasuyo po muna, no? Baka may panghugas-hugas pa to. Standby lang po kayo mga apo, no? Si Madam, tinatapos pa siguro yung trabaho niya, ginagawa. Di ko alam kung anong ginagawa. Shout out sa lahat po ng mga bashers natin, no? Andyan po sa baba sa comment section. Dahil sa inyong mga bashers kayo, no? Nagkapatong-patong din po yung violation ko. Salamat sa inyo. Ibalik po namin yung standard namin dito, yung dress code. Dapat may sundin kayo na standard ng damit pag sumali po kayo dito. No, mapalalaki man o babae, bawal ho yung lumalabas yung yung cleavage ha. Pero kung medyo maliit naman, okay lang, no? Kahit nakita ang cleavage. Kasi kung malaki yan, halatado eh. Kaya medyo mahirap na. Dapat hindi short sleeve ha. Dapat may ganto, may pako ba? Pako. Bago kayo magpakita ng mula dito hanggang dito, no? Yung dito. Kung gusto niyo naman mag-spaghetti, wag na kayo magdamit pag tumawag kayo. Kasi hindi naman kayo magkakaroon ng violation, ako lang naman. Okay, balikan natin sa linya, no? Si Alan at saka si Marisa. Wala pa rin si Marisa, manager? Wala? Si... Pangalan nun, si Amy? Lalayan nyo po muna, no? Papaba mo kay Sirong tawag. Wala ho si girl manager. Napagod daw siya. Marami siyang nilabhan. Ako, pagod nga rin po ako kanina sa bahay kasi lakas ng ulan. Nagdilig nga po ako ng mga pananim ko kanina. Dami ko po kasing tanim ng mga okra, talong, no? Sabi ko, malakas ang ulan, no? Hindi ko nadidiligan yung mga pananim ko. Nag-raincoat ako. Nag-raincoat ako kanina at saka nandilig. Lakas kasi ng ulan, no? Nag-raincoat ako at saka nagpayong habang nagdidilig.
Kami 3 araw na rin hindi nakapaglaba kasi nga ho may bagyo. Kaya naipon na rin yung labahan. Next week na ako maglalaba. Wag na muna mag-brief. Ito na ho, no? Sa wakas na tawagan na rin natin si girl. Ang tagal niya bago sagutin. Saan ka po galing, ma'am? Dito ako sa Tabok. Saan Tabok? Dito sa bahay. Saang lugar yung Tabok, ma'am? Dito sa Kalinga. Nasa Kalinga. O, sige. Lumapit po kayo konti sa camera, sir. Ma'am, huwag nyo ikot ang cellphone, ha? Usap po kayo, no? Yes, sir. Lapit po konti sa camera, sir. Timer, pasok! Ako. Taga saan kayo, ma'am? Nami guramuson. Tabok, sir. Tabok. Nami guramuson, sige, ang likot. Ilan lang ko ba, ma'am? Nahihiyan na ako. Wait lang. Sige. Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? 45. Yan po kayo sa ano, Tabok? Sa Tabok, Kalinga. Tagalog. Ano naman pinakabalan niyo, ma'am? Ilan na lang ako pa. O, ba't wala na? Sino ka usap? Nahuli siya ng asawa. Sabi ko na eh. Oo nga, sir. Sabi ko na. Sabi ko na. Iba kutob ko dito ah. Tika lang sir ah, saglit lang ho. Sa ating mga mainit na mga balita. Asawa aktong nahuli ng kanyang mister na nakikipagkwentuhan sa isang lalaki. Ang ending, huli pero hindi kulong. Alas 9:37 na. Ano, manager? Pasuyo nga kung ano, nahuli ba talaga ng asawa? Nagsasalita sila ng Ilocano eh, no? Pero hindi na parang bading. Baka kaibigan niya. Baka ko kaibigan, no? Ang sabi, nakipag-video call ka dyan. May asawa ka. O, sabi, no? Ha? Kasi nga hindi pumasa si sir. Kasi yung kasama niya, parang binibiro siya. Tinanong siya kung anong lahi. Tagalog nga daw. Tagalog. Ang gusto nila, afam. Yan po yung sabi niya, oh. Ito. Sir, foreigner na afam sana, pero karamihan sa foreigner scammer, ayaw mga anak ko ang Pilipino. Anak niya po yun siguro, no? Anak niya po yun siguro yung nagsasalita kanina. Hindi pala asawa, no? Nakadesisyon sa mga anak, no? Kung sino po ang aasawahin ni Madam, no? Sabagay dapat mo i-consider yon, no?
Kung kasama mo yung mga anak mo sa bahay ninyo, wala pa ho silang sariling pamilya, no? Dapat talaga priority mo kasi yung mga anak mo. So yung mga desisyon o payo nila bilang mga anak, wag mo i-ignore, no? Pakinggan mo na rin kahit na matanda ikaw yung nanay, no? Syempre kayo kasama sa bahay, di ba? Gusto rin ng mga anak mo siguro na ibang lingwahe, ayaw niya ng Pinoy. Gusto na rin na siguro na subukan yung English nila sa loob ng bahay. Para at least, no, kahit na sabihin nating Amerikano yung mapapangasawa mo, kahit nasa Kalinga lang kayo, no, parang nasa US din kasi English yung salita. Hey daddy, let's eat daddy. Hey daddy, yo yo yo, yeah yeah. Wala tayong magawa, no? Kasi iniwan ni girl, walang paalam. So yan po yung message na dito sa amin, gusto niya affam na foreigner. Ay, katipong goal. Affam na foreigner. Meow. Kaya kung taga Kalinga ka, yung hanapin mo yun nasa kabilang bayan, no? Kasi ibig sabihin nun, ano na yun, foreigner na rin, no? Baga alien na rin. Hindi sila kalugar mo eh. Ibang lugar, no? Hanapin mo. Ang Meta, parang pagkakalam ko, may na-launch na silang ano, no? Parang dating site, no? Pwede po ninyo sila i-follow kung may mga foreigner kayo. O gusto niyo parang, kasi may dating site sila eh, di ba? Yung Messenger. Maaari ka mag-post ng mukha mo, picture mo, lugar mo, ganun. Kung ano prefer mo, no? Saang lugar po ang gusto mo makilala, mag-follow sa'yo, parang ganun. Mag-ingat ka nga lang sa scammer, no? Kasi yung mga picture na yan, pwede naman palitan yan, kumuha ng picture ng iba. Anin mo naman yung affam, no? Kasi yung pag sinabi mong foreigner yung mapapangasawa mo, swerte ka na, hindi mo masasabi, no? Paswertihan na lang talaga. Dito sa Pilipinas, di mo naman masasabi na malas mo kapag Pinoy yung mapapangasawa mo. Siyempre mamimili ka, no? Basta ho, maghanap ka ng ayon, no? Ayon sa'yo. Alam mo kasi yung tao pag niluluko mo, no? Hindi ka naman pwedeng suklian kanya ng pagmamahal. Na habang buhay siyang magpapakatanga, nalulukuhin mo lang. Ibig sabihin, marami kang example. Tulad do kakabi, yung taga-antike. Yung taga-antike, 2 beses na ho siya nag-asawa, 3 po anak sa una, 1 sa pangalawa, 4 po yung anak niya. Tapos yung nakausap niya kagabi, may anak din po. Ayaw niya sa may anak, gusto niya binata. Sa anong dahilan? No? Sa anong dahilan? Ano kayang purpose niya?
Bakit ho ayaw niya sa may anak din? Gusto niya binatang lalaki. Samantala ho siya may mga anak na, no? May dahilan siya siguro, no? Siya lang din po nakakaalam nun. Pero syempre, pag narinig po natin 'yon, kayo, 'di ba, ano una yung reaksyon? Ano una po yung reaksyon? Ano nga po yung mga comment ninyo doon kay girl kagabi? May naalala pa ako, below the belt yung sabi. Gagamitin lang yung boy. Ay, hindi. Siguro, doon naman talaga tayo, no? Kung nagmamahalan silang dalawa, kung tanggap ni boy yung girl, no? Kasi kung binata naman ho yung lalaki, hindi niya naman gagampanan yung tungkulin ng isang tatay sa mga anak mo na hindi niya naman anak, di ba? O, di hanapin mo yung sa lalaki, yung ano, yung tanggap ka. No, kahit may asawa, may mga anak man po yan. No, kung nagkakaintindihan kayong dalawa, at least pareho kayong may mga anak. No, naunawaan ninyo ang sitwasyon ng bawat isa. No? Pero may nakikita rin po tayo dyan na single mother yung girl, maraming anak, tapos yung napangasawa niya binata talaga. No? Meron naman dyan. Kasi kung maghanap ka lang naman ng AFAM na para sa sarili mong interes, no? Pakinabang, ibang usapan na rin ho yan, no? Kapag yung mga AFAM kasi depende sa lahi, no? Depende sa tao. Kapag alam nilang niluluko lang din sila, makilala nga ho akong hapon, no? Hindi na ako magsasalita. Ay, ambot. Baka ho gusto lang masubukan yung size ng AFAM. May short video kasi ako nakita, no? Kapag ho Amerikano, abot daw ng kidney, ng atay. Oo. Kapag ho Black American, abot ng lalamunan. Pero pag Pinoy lang daw, hindi nga abot daw sa ano eh. Kaya gusto nila siguro masubukan yung abot ng lalamunan. Yung tad-tad yung atay. Radio, powered by Jam FM 90.7. 48 minutos nakalipas sa alas 9. Manager? Aha, wala ka hong nahanap na pwede kay sir? Ayun, sana sa comment may nag-mine kay sir sa comment. Sa hotline po kayo mag-PM, no, kung gusto po ninyo makausap si sir kanina.
Na-miss ko yung music natin. Kaya pinapakinggan ko. Madam, may nakausap na po kayo, no? Pwede po kayo magpa-line up ulit sa susunod. Sige po. Kasi after a month, na? Hindi niyo po nagustuhan yung nakausap ninyo? Naputol po pala yung usapan ninyo, no? Kasi umalis ka. Hindi mo po siya nireplyan, hindi mo na siya chinat? Nireplyan po. Tapos? Nag-uusap pa ho kayo hanggang ngayon? Hindi na nag-reply? Yes po. Yun lang. Sige. Sabi niya po nakakabala daw sa trabaho ko. Yun lang. Nagtampo ka agad. Baka, depende kay manager. Mamaya kung ano po, ha? Ila-line up kanya kung meron. Kasi may trabaho ka nga po. Nagtampo pala yung kausap niya nung nakaraan, no? Kasi iniwan ni girl bigla si boy. Ay, yung mukhang lasing. Oras natin, 52 minutos na kalipas alas 9, 8 minuto na lang, alas 10 na. May caller sa linya, no? Si Miss Rofa, no? Madam Rofa, open lang po yung camera, ma'am. Ay, babae pala to, no? Saan po kayo ngayon, sir? Sir. Saan po kayo ngayon? Davao, sir. Nasa Davao. Ba't madilim, sir? Saan po kayo sa Davao, sir? Sir? Saan po kayo sa Davao? Bali, dito sa kong trabahoan, sir. Sa imong trabaho. Ano yung pinagtrabahuhan? Gwardiya, sir. Ay, gwardiya. May flashlight ka po dyan, oh. Ito, may flashlight ako, sir. Yan na, maliwanag na. Okay. Ilang taon na po kayo? 45, sir. 45. Galupok ba? Okay. Walang asawa? Wala, sir. Wala yan. Bakit? Wala, sir. Ganahan sa gusto, Ganahan mo kasi. Kailangan himas-himas muna. Pero nagkaanak po kayo? Sir. Dalawa. Dua? Saan po ngayon yung mga anak ninyo? Isa-isa, sir. Isa-isa? Yung kuya sa kuwa. Yung bunso sa kanya. So, ilang taon na po yung bunso? Grade 3, sir. Mga 8, guro. Pero kasal mo dua? Wala, sir. Hindi. Okay. Sino po kasama ng anak mo ngayon? Kasi nasa trabaho po kayo panggabi. Yung nasa akin, sir. Sino po kasama niya? Yung mga ano ko lang doon, sir. Mga auntie. Okay na rin, at least kamag-anak mo, no? Oo. Hindi naman ho kayo kasal. Ano hanap po sa isang babae? Pwede yung OFW, sir. Okay. Saang bansa ang gusto?
Basta OFW lang, sir, kahit saan. Okay, sige. Mamaya ho, sir, pag meron kaming mahanap na OFW na pwede sa'yo, itatawagan kita, ha? Sige, Okay, sir. sige, sige. Tawag lang, sir. Okay, request ni Kuya Guard, no? OFW, kahit saang bansa daw pwede. Narinig niyo po yon, no? Gusto niya rin siguro may ka-LDR. Nasa Viber po siya, 45 ang edad, mula ho sa may Davao, no? Hati sila ng mga anak niya, ng asawa niya sa mga anak, no? Hindi pa naman daw kasal. OFW ang gusto, no? May rason siya kung bakit gusto niya OFW. Alam niyo naman pag OFW siguro mga siyempre magaganda. Sana all. Pero hindi ha. May mga bansa, may mga agency na hindi sila tumitingin sa ano ha. Sa mukha. Totoo po 'yan, no? Yung mga katrabaho ko nga po dati, manager. May pandak man. Oh, may 4'8 yung height, babae. Nakapunta rin ng Taiwan ah. Meron nga ako katrabaho doon na nurse manager. Nurse pero nagpunta ng Taiwan. May ano siya dito? Si Cecil. Hindi, pingot. Pero RN po yan. Registered nurse. Pumunta doon kasi dito sa Pilipinas wala siyang ma-applyan na hospital. Kasi may hiwa nga siya dito pero natahi naman. Natahi naman po, no? Pumunta na lang ng abroad. Mabuti pa sa abroad, walang diskriminasyon. Samantala dito sa Pilipinas, meron. Dito sa Pilipinas, mag-apply ka with pleasing personality. Mag-apply ka abroad, no? Mag-apply ka abroad, may kunting ano lang, may kunting screening lang. Okay na, no? Medical na kaagad. Kasi nga ako kung tutuusin isang linggo ako manager, nakaalis ka agad Trip lang ba? Mag-apply sa abroad. Masubukan nga. Isang linggo lang, no? After medical, ng pidos, ano pa. Dito sa Pilipinas, mag-apply ka, abutin ka ng buwan minsan bago ka tawagan. Unang minuto bago sumapit ang 10:10 na ng gabi. No, wala ho talaga kayong nahanap, manager, para po doon kay kay girl, kay boy. Sino po ito nagko-comment Si Dan Oya. Yan pangalan niya, no? DJ Sigloviminto. Tinawag na ako ng amo ko, sorry. Sino yun? Yun po yung hindi ko naalala. Okay siguro oras na para ho tayo maghiwalay muna ngayong gabi. Huling araw ng Hunyo, no?
June 30, 2026. Atin pong pagdasal, no? Sana ho maano na matapos na ho yung kaguluhan, no? Sa Senado. Lahat tayo apektado, na? Imbis na dami pa ho sanang dapat priority, no? Intindihin, tupagin. Ayan po, ito po yung mga nangyayari ngayon, no? Kinakis po tayo bukas, Miyerkules. Thank you. Salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa ating programa, ang Wanted Sweetheart, OFW Emotion TV Radio. OFW TV Radio, powered by Jam FM 90.7. Alas 10:01, oras sa Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Ikaw ba ay nalulungkot at nabagbabot mag-isa? Walang kasama, mag-isa sa kama. Pagod sa trabaho, buong maghapon. Walang kausap, hindi alam saan tutungo ang buhay. Huwag ka na mag-alala, merong programa ginawa para sa'yo. Wanted Sweetheart, Wanted Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang planeta, ay pwede kang sumali. Nasa tamang edad, basta walang sabit, walang asawa, girlfriend o boyfriend, walang kalitiuan, pwede sumali. Basta matino ang signal at syempre matino ang pag-iisip. Ano pa ang hihintay mo? PM mo sa